Magbabasa ng salita ng Panginoon at ito po mula sa Luke chapter 23, beginning verse 35 to 43. Pwede po tayo tumayo at sundan nyo na lang po kung binabasa ko. Sabi po dito, at nakatayong nanonood ang bayan at tinutuyan naman siya ng mga pinuno na sinasabi nagligtas siya sa mga iba. Iligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos ang hiniram niya. At nilibak rin naman niya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya na dinudulutan siya ng suka. At sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. At mayroon naman sa itaas, diya na isang pamaganitoy ang hari ng mga Hudyo. At siya'y nalipusta ng isa sa mga napalasang nalibitin na sinasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Dahil po sumagot ang isa at pagsaway sa kanyang sinabi, hindi ka pa natatakot sa Diyos. Yamang ikaw ay nasa galinding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa katuwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. At natapot ang taong ito'y hindi gumagawa ng anumang masama. Verse 42 to 43, pasahin po natin. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sinabi niya sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon ay kasamahan kita sa paraiso. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, magbanal mga pangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa salita na maihahayag ngayong umaga. Salamat Panginoon sa mensahe po na kaloob ng umaga. Panginoon, we pray na ilayo niyo po kami sa anumang distraction, sa anumang maling kaisipan. Tapos sa pagkakataon ngayon, Panginoon, ay makapagpahinga kami sa inyo, makapag-aral kasama po kayo, Panginoon, at lubos po kayong maitaas, Panginoon. Lord, sa pagkakataon ito, humingi po ako ng kapatawaran sa aking mga kakulangan, Panginoon. Gawin niyo po akong karapat-dapat na i-preach ang inyong pong salita ngayong umaga. Speak through me, Panginoon, and may the Holy Spirit, Panginoon, be upon us sa aming kalakitaan, Panginoon. Maraming pong salamat at sa inyo pong nananasang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo. So ngayon po umaga, tulad po ng nabanggit ko, ay tatalakayin po natin ang patungkol sa mga huling salita ng Panginoon at tayo po ay mag-focus sa pangalawa at pangatlong wika ng Panginoong Jesus. Ang cross po ay sumisimbolo sa mga nangyaring kahirapan ng Panginoon. Mula po nung siya itinakip at dinala sa Golgotha o kung tawagin ay yung Calvary. Ito po ay nangyari ng midnight. So, ating gabi yun hanggang sa pagsapit ng hapon kinabukasan. And during that duration, napakarami pong nangyari. And one of the greatest things that happened nung araw po na yun ay yung pagkakataon na ang isang makasalanan na nakapako din sa krus kasunod ng ating Panginoon against the pressure of the whole world, decided to go ahead and trust God to be His Savior and to be born again. Di ba? Kung iisipin po natin, grabe yung scene na yun, and yet, meron isa na naniwala sa Panginoon at tumanggap sa Kanya. Pag inisip po natin, ito pong pananampalataya ng kasalanan ito ay lubos na kahanga-hanga dahil sa kabila ng pagpapahirap ng Panginoong Jesus at pagkukunsya, ito pong tao ito ay nagpatuloy na magtiwala sa kabila ng Panginoong Jesus din ay nakapako. Di ba minsan, parang ang hirap mag-trust sa, kung tayo mga tao, mag-trust tayo dito din sa, kung parehas namin nakapako, tapos mag-trust ka dito rin sa isang nakapako, na paano ka tutulungan? Napakahirap mag-trust. Pero ito pong makasalanan ito ay nagtiwala sa Panginoon. So paano nga po ngayon nangyari dito sa magnanakaw na ito na nag-turn siya sa Panginoon and paano niya nakamtan ang kaligtasan at kahabagan ng Panginoon? And katulad po ng sinabi ko, Calvary, ito po sa Hebrew ay Golgotha, and it was the place of the skull, the place of death. And ngayon po, we will see its significance sa kadakilaan ng Panginoon. And we will see how the innocent one
dies for you and me. Sa una pong huling tatlong salita ng Panginoon ay tumutukoy patungkol sa healing, yung desire to heal others. Diba? Magmula last week po, tinalakay po natin yung una sa huling pitong salita ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Jesus shows what He taught sa kanyang disipulo during His Sermon on the Mount, to love your enemies, to pray for them which despitefully use you and persecute you, in Matthew chapter 5, verse 44. Grabe yung pagpapatawad ng Panginoon doon, di ba? Nandun siya sa kalagitnaan ng paghihirap, and then yun yung sinabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. And then yung isa sa inaano ng Panginoon, sinasabuhay ng Panginoon to pray for them which despitefully use you and persecute you. You love your enemies. Pinakita ko ng Panginoon kung gaano at paano po dapat tayo mag-extend ng kahabagan at pagtulong sa ating kapwa. And sa pangalawang salita po ng Panginoong Jesus, pinakita po yung tender compassion ng Panginoon sa kabila ng suffering niya. Nandito po tayo magsisimulang mag-aral hanggang sa pangatlong salita. So this morning, we will see ano nga po kaya yung mga naging significance or ano kaya yung mga important things na nakita natin dito sa pangalawang salita ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Number one, Christ's place. Christ's place always among sinners. In Luke chapter 23, verses 32 to 33, it says, And there were also two other malefactors led with him to be put to death. And when they were come to the palace and to the place which is called Calvary, there they crucified him and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. Pinakita ko ng Panginoong Jesus, nag-aano man tayo mga kasalanan, is may pag-asa pa rin tayo ng kaligtasan. Ang Panginoon po hindi pinapakita sa mga taong ito na lumayo siya, na kinamuhian niya itong mga to, kundi sa halip siya pa po ay nagligtas. Christ's place is always among sinners. In Luke chapter 5, verses 30 to 32, it says, At nagbulong-bulungan ng mga Pariseo at ang kanilang mga eskriba laban sa kanyang mga alagad, na nangagsasabi, Bakit kayo nagsisikain at nagsisiinom na kasalo ang mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan? At pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanila, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Hindi ako pumarito upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga kasalanan sa pagsisisi. Sinners were the people who were most at home with Jesus. And God has never looked down on someone struggling in sin. Bagkus siya po ay tinulungan pa, di ba? If you have friends, families, neighbors struggling with sin, do not look down on them. Instead, help and pray for them. God has always went to sinners like a doctor does to a patient. Ganun po yung Panginoon, parang doktor na lumalapit sa pasyente, para gamutin. And Jesus never minded being associated with sinners, even if it meant being crucified. Kaya let us be very careful not to think of others as not being a sinner. In 1 Timothy chapter 1, verse 15, Tapat ang pasabi at nararapat tanggapin ng lahat na si Kristo ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Tayo po lahat ay makasalanan. Sinabi na ako ang Pangulo sa mga ito. Tayo po lahat ay makasalanan at narito po ang Panginoon upang iligtas tayo. You can't say na wala akong kasalanan, wala akong pagkakasala. Ay, mas mabuti pa ako sa taong to. We cannot say that. Lahat po tayo ay makasalanan. At ang Panginoon po ay naparito upang iligtas tayo. And that's number one, Christ's place. Number two, Christ's pardon. Ano ba yung nakita natin? Pagkatapos ng saktan, pahirapan, paluin ang latito, koronahan ng tinik, at ipapusang-pusang Panginoon,
ay nanalangin po siya. Nanalangin naman siya. Kung tayo kaya pinaghampas na ng latigo, pinahirapan, ano kaya gagawin natin? Baka lumaban pa tayo, o kaya humingi ng tulong. Pero ginawa po ng Panginoon, the Lord prayed, not for justice, not for deliverance, not for help of any kind. Hindi yun yung pinag-pray niya, but only for forgiveness. For any and all around him that day. Diba? Imbis na pinag-pray niya na, Lord, tulungan mo mo, Lord. Alisin niyo ako dito. Kasi alam naman natin na ang Panginoon ay makapangyarihan. Pero hindi yun yung pinag-pray niya. Ang pinag-pray niya yung forgiveness ng mga tao. Ito po ay ang mga tao nagkamali sa kanya, mga nanakit, nag-murder sa isang inosenteng tao. And tayo po bilang mga tao, nagkamali din po tayo sa Panginoon. And minsan na din po tayo nakapag-isip ng di naayon sa Panginoon. And instead na i-destroy ng Panginoon yung mundo, yung lugar na yun, the Lord chose to offer forgiveness. And that's Christ's pardon. Grabe, di ba? Grabe yung pagmamahal ng Panginoon. Grabe yung forgiveness ng Panginoon. Na sa kabila ng mga pagkakamali natin, pagkukulang natin, He still chose to forgive us. At kapag pinatawag tayo ng Panginoon, that's a complete removal of any record against them. Grabe, di ba? Grabe yung ganun tayo pag pinatawag ng Panginoon. That's a complete removal of any record against Him. Kung baga nawalan na tayo ng kasalanan, ganun tayo patawarin ng Panginoon. Pero naman, naalala di ba sa ating mga tao, kapag tayo ay sinaktan na may bakas na. Kumbaga, nasira na yung tiwala. Kahit pinagawad ko na siya, pero may bakas na, nakatatak na yan. Pero hindi po ganun yung Panginoon. Sabi nito, a complete removal of any record against Him. Ganun po ang Panginoon kapag nakita niya na truthfully na-confess ka sa Kanya. And ganun ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin. To be forgiven by God means that your sins have been removed and restoration has taken place. By God's gracious gift of forgiveness through Christ, any wrong you have done is not held against you. God is eager to forgive and provide for forgiveness to you through faith in Jesus Christ. And it is your choice to receive it. Choice lang mo natin kung i-receive pa natin yun. Grabe, napaka-amazing ng Christ pardon ng mga panahon po ngayon. Pinakita ng Panginoon. And pangatlo po, na nasaksihan natin dito is Christ's public disgrace. An innocent man being treated bilang isang napakasamang kriminal. Di ba, paano ba siya i-treating doon? Para siyang kung ano-ano, sinisipa-sipa, di naman. Kung babalik na naman natin, makita natin kung paano ipinahiya, kung paano pinagdura-duraan lamang ang ating Panginoong Jesus habang siya po ay nakatali. Pinakita po kung paano ni Pilato pinahiya sa harap ng mga tao ng mga oras na yun, si Jesus. Sinuotan siya ng robe, at kinurunahan siya ng thorns at pinagtawa-tawanan. Di ba? Ganun yung ginawa sa kanya. Then alongside, papunta sila doon papunta sa Golgotha, dun sa mga streets, talagang pinapalo-palo siya. Grabe yung public disgrace na inani ng Panginoon. Sari-sari pong kahihiyan, ang inabot ng Panginoon ng mga pagkakataon po ito. Pinahirapan hanggang sa pag-akyat ng Calvary, dala-dala yung napakabigat na krus while being beaten. And each step ng Panginoon po ay kasabay ng mapagpahiyang tao na kumukot siya sa Kanya. And what a public disgrace. Hindi po ba? How do we feel if we are being disgraced publicly? Masakit, di ba? Tayo simpleng mapahiya lang tayo, simpleng masabihan lang tayo ng kung ano sa labas, napakasakit. Pero ang Panginoon po ay sobrang public disgrace yung naramdaman po niya.
Another thing is Christ's rejection. There is nothing more painful than being rejected. Sino po nakaranas na ma-reject? Na-reject ng nililigawan? Na-reject sa trabaho? Na-reject sa school? People can endure great physical pains. But we are not made to endure emotional pains of rejection. Di ba kung totoo siya, mas mahirap no? Parang sa experience natin, mas mahirap pagdaanan yung rejection, yung emotional pain. Kaya naman sa mga studies, makikita natin na ang dami nangyayari, mas nagkakaroon ng problema dahil sa emotional status ng mga tao. Ang Panginoon po ay saring-saring rejection. Kung tayo po ay nakaramdam na ng rejection sa mga buhay natin, then definitely ang Panginoon po ay saring-saring rejection ang naramdaman niya ng mga pagkakataong ito. Jesus was despised and rejected by, number one, His disciples. During His earthly ministry, they even tried opposing and killing Him. Ganun po, di ba? Isipin mo yung ibang disipulo mo, ganun yung ginawa sa'yo. Nireject ka, dinispise ka. They would not identify themselves with Jesus. They would not stand near to Him. Halos hindi makalapit dun sa krus. Kasi natatakot na baka isaan sila. And they would not understand Him. By His disciples, pangalawa by the people He had so helped. Yung mga natulungan po ng Panginoon, dinispise and rejected po ng Panginoon. Napakasakit po, di ba, kahit sa atin na yung mga tao na nilapitan natin, natulungan natin, dinispise and reject tayo. And how much more yung Panginoon? And pangalawa, by the religious crowd who should have known better. Yung mga crowd po, yung mga religious crowd na may alam sa mangyayari sa buhay ng Panginoon. Yung mga tao kung saan ay mas lubos na nakakilala sa Kanya na related sa Scripture. They knew Isaiah chapter 53, and Isaiah 53 contains a prophecy of the atonement of Jesus Christ. Isaiah thought that the Savior would be despised and rejected, smitten and afflicted, that He would carry our sorrows, and that He would be wounded for our transgressions. Siyempre nasa Isaiah 53. Alam na mga taong to na mayroong prophecy that this will happen, but still, tumalikod sila sa Panginoon. Alam nila na nangyayari ito, pero hindi sila nagtiwala doon, kundi tumalikod pa rin sila sa Panginoon. They also knew Micah chapter 5 verse 2, but you Bethlehem, Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel. They knew these prophecies, and yet they have despised the Lord. Alam nila na maghahari yung Panginoon. They knew the whole programs. Alam mo ng mga religious people ang nakatala sa Scripture. Pag nakita nila ang sitwasyon ng Panginoong Jesus, ay tumalikod po sila. Baka ano po masakit na talikuran tayo ng mga taong malalapit sa iyo. Talikuran ng mga taong nakakakilala sa iyo. Taong akala mo na nandiyan para sa iyo, hindi ka na kayang samahan pagdating sa ganong sitwasyon. He was despised and rejected by His disciples, by the people He helped, and lastly, even by one of the men on a cross next to Christ. So bukod po doon sa mga tao na nakapaligid sa Kanya, pati yung isang makasalanan na nakapako sa katabi niya. One of the criminals who have there hurled insults at Him. Diba, sinabi po niya, diba ikaw ang Messiah? Aren't you the Messiah? Save yourself and us. Ipakita mo sa amin, sabi niya. Kapag tayo po siguro nasa sitwasyon na to, hahanap na tayo ng mga karamay at katulong. But this Spanish verse, ito pong thief na to ay hindi tumigil na kutsahin ng Panginoon. I-blame sa mga nangyayari and even spitting upon Him.
Sumunod po ay a paradox. Kapag sinabi po natin paradox, it is a statement or situation that may be true but seems impossible or difficult to understand because it contains two opposite facts or characteristics. Ito po yung one man's faith. Ang Panginoong Jesus po, nung mga pagkakataon po yun, ay surrounded ng mga taong full of hatred, di ba? Puro galit, puro inis, confusions, puno ng negativities. All around him, everybody had given up on who he was and what he is trying to do. That is except for one man. So makita po natin dun sa cross ng Calvario, in the center was the cross of redemption where Jesus died for all mankind. At one side of the Savior was the cross of rejection, where a thief died in his own sins, rejecting the love of God. And on the other side was the cross of reception, where a second thief cried out for mercy, and God in the flesh forgave his sins, saved his souls, and promised to take him with him to paradise that day. Ito pong nag-iisang thief na to, went against all odds, nagtiwala siya sa sumampalataya sa isang taong malapit na rin ng kamatayan. Di ba napakahirap kung tiwala ng gano'n? Lahat po ay halos isumpa siya, ngunit siya po ang nag-iisang nag-contradict sa lahat ng sinasabi ng mga tao. He first accepted his punishment. Yun yung una niyang ginawa. In accepting punishment, ito po yung attitude na kailangan natin to accept our punishment sa mga pagkakasala natin. Kaya naman, this man repent on God. So yun yung yung ginawa niya, repentance. Parang feared God more than feared death. Mas nagkaroon po siya ng takot sa Panginoon kaysa sa kamatayan. And we should be like this thief na magkaroon tayo ng fear sa Panginoon. And pangatlo niyang ginawa, knew the life of Jesus was only good, and anybody can figure that out. And yung sumunod, called this dying man Lord. Yung sinabi pa lang niya na Lord, sabi niya, remember me. Diba? Yun yung sinabi ng thief na to, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus Christ and shalt believe in thy heart that God has raised Him from the dead, thou shalt be saved. Yun po yung ginawa ng magnanakaw na to. Bagamat alam po niya na yung hinihinga niya ng tulong ay nalalapit na rin ng kamatayan, he still trusted the Lord. He still acknowledged the name of the Lord and His power, and believed that Jesus would conquer death and still reign as King of the kingdom. Ito pong taong ito ay wala na pong kakayanan to be baptized, to do some good works, para maligtas. Diba? If you do believe na ang tao po ay naliligtas sa good works, wala pong ginawang good works itong hindi na po siya baptized din. This man is physically and emotionally dying. Ngunit, ano po ang ginawa niya to get saved by God? He believed. Yun po yung ginawa niya. And this plea of the king was a kind of special intimacy, sapagkat siya lamang po ang nakarecord sa scripture asking Christ to remember him. Karamihan po ay makikita natin itong thief na to as worthless or beyond redemption, ngunit ipinakita po ng Panginoon kung papaano niyo po itinuturing ang sangkatauhan. Simunod po ay Christ's promise. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Diba? Grabe po ang habag at grasya ng Panginoon sa atin. These two things simply shows types of people sa ating mundo. Some do not believe Him, mocking Him, denying Him, ngunit ito pong isang magnanakaw ay dumating po sa punto na siya po ay naniwala sa Panginoon. They were both guilty.
And they deserve to die based po sa kanilang mga crime. Di ba? Sabi ng isang team doon sa isa, tayo nga, deserve natin mamatay eh. Kumbaga, ginawa natin yung mga kasalanan natin. And may yung karapatan na kaparusahan natin. Pero itong taong to na nasikita natin, wala siyang ginawa. Di ba? Para mamatay. Kaya naman, nung na-realize na itong isang thief, yung Panginoon, sinabi niya, Lord, remember me. And if there are angels watching as it happens, malamang nag-uusap sila na who will be the first one na dadalhin ng Panginoon kaya sa kanyang paradise. Sino kaya ang kauna-unahang tao na dadalhin ng Panginoong Jesus? It might be Elijah, it might be Abraham, it might be Daniel, o marahil po si Moses, pero it was the thief of the cross. The thief that deserved hell. Kaya sinabi niya, today thou shalt be with me in paradise. What a welcome. The forgiveness and mercy of God is so far beyond our comprehension that we can hardly talk about. That the thief is going to heaven. Di ba? Minsan, hindi natin maintindihan, bakit sobrang laki-laki na nung mga nagawa nito, sobrang sama na nung ginawa niya, pero tinanggap pa rin siya ng Panginoon. Hindi natin makita, hindi natin masukat yung comprehension ng Panginoon. And if God has answered that prayer of a thief, He will surely answer yours. And imayin po natin yung sinabi ng Panginoon, today. That's the first word, today. Ibig sabihin, immediate salvation. Not someday. Di ba? Pwede sabihin ng Panginoon, someday. Not hopefully. Not gradually. But He says, today. Jesus gave that dying thief full assurance. Di ba? Napakasarap isipin, napakasarap marinig na sabihin niya ng Panginoon, today, thou shalt be with me in paradise. Full assurance. Thou shalt, pangalawang phrase is, thou shalt be with me. To be where Christ is salvation. Kung alam na sasamahan kita, ay sasama kita sa paradise, it's a salvation. To be absent from the body is to be present with the Lord. And last part is in paradise. Paradise was going to be nothing like life on this earth. No more pain, no more sorrow, no more death, or the curse. Only heaven. Diba? Yun naman yung inaasam-asam natin lahat. In that very moment, that thief passed from death unto life. In 1 John chapter 3, verse 14, and no longer was under condemnation, but free and forgiven. We know that we have passed from death unto life because we love the brethren. He that loveth not his brother abideth in death. And according to Luke, when the Lord was doing His ministry at synagogue in Nazareth, He states in Isaiah chapter 61, verse 1, proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound. And how appropriate po na sinabi po yun ni Jesus. And dito sa Cruz ng Kalbaryo, ang ending po ng kanyang earthly ministry by proclaiming freedom for one who is physically bound on a cross and spiritually bound by sin. Katulad po ng thief na to, we too can be freed from our bondage and sins because of a healing and merciful Savior. And lastly, Christ, peace. Sa kabila po ng ilang oras na kahirapan, the thief was at peace in his soul. Jesus was dying for his sins, for our sins, and would take them all away. And from that moment on, the sinner was saved. And ano po yung ginawa nitong tao na to?
fully trusting in the words of his Savior. Yun po yung ginawa niya. Nag-trust siya sa Panginoon. Not of some priest, or some church, or some politicians. But ang ginawa po nito is nag-fully trust siya sa words ng kanyang Savior. He knew he still would die, but that death was no longer to be feared. Here was a man going to be with Jesus in a place that cannot be described as anything less than paradise. Napakasarap isipin na gaano kayo ka-peaceful, na binigyan ka na ng assurance ng Panginoon na today thou shalt be with me in paradise. On that moment, na malapit ka na mamatay, alam mo na paparusahan ka na, alam mo na sa impyerno ka na mapupunta. Pero since naniwala ka sa Panginoon, in-accept mo that He is the Lord and He will be your personal Savior, binigyan ka ng peace, ng kapayapaan ng Panginoon. Talong po tayo sa ating ikatlong wika ng Panginoong Hesus. Ang sinabi po rito, in John chapter 19, verses 24, nang mag-uusapan nga sila, huwag natin itong punitin, kundi ating pagsapalaran kung mapapakanino upang matupad ang kasulatan na nagsasabi binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuotan. At ang aking balaban ay kanilang pinagsapalaran. Ang mga bagay lang ito ay ginawa ng mga kawal, datapwat nakakatayo sa piling ng krus ni Jesus ang kanyang ina, at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Pagkakita nga ni Jesus sa kanyang ina, at sa nakatayong alagad na kanyang iniibig, ay sinabi niya sa kanyang babae, "Babae, narito ang iyong anak." In verse 27, nang walang sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At buhat ng oras na iyon, ay tinanggap siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Medyo magkaiba yung context ng magkasunod na salita. Pero dito sa third message ng Panginoon, ipinakita kung gaano siya ka-compassionate sa atin. Wala na po siguro mas masakit pa na mangyayari sa buhay natin or ng isang magulang na maglilibing sa kanyang anak. Diba? Gano'ng masakit sa magulang na ililibing niya yung anak niya. Napakasakit po siguro nun. Yung anak na dinala mo sa iyong sinapunan for 8 to 9 months, yung anak na inalagaan mo for how many years, yung anak na kinasama mo, yung anak na tinulungan mo, yung anak na nagpapasaya sa'yo, yung anak na babantayan mo, magmula lang siya ay unang makapagsalita at makapaglahad. Diba? Alam kong iba yung saya kapag nagkaroon ng anak. Patuloy ako. Kailan kaya? Tagal ba? Iba po. Sa alam kong nakakanta ng mga magulang, hindi ko pa nararamdaman. Pero alam ko po na kung gaano kasaya na magkaroon ng anak, ganun din kahirap yung bawalan ka ng anak at ikaw mismo yung maglilibing. How much more yung nangyari doon kay Mary na nakikita niya na pinapahirapan. Sa verse 1 na ito, makikita natin ang Panginoong Jesus kung paano siya tumingin at pagbasta ng kanyang magulang habang siya po ay nalalapit ng magpaalam. Gaano po kaya ito ang sakit sa magulang? Seeing Him being beaten, being crucified, and being murdered by people. And kung tayo po siguro nasa sitwasyon na ito, siguro kung yung anak, tapos nandiyan yung nanay mo, "Ma, tulungan mo ako," di ba? "Iligtas niyo ako, tulungan niyo ako." And then you see Jesus doing something very, very different. In the midst of Jesus' greatest pains, kabila ng kahirapan niya, kabila na niya, we see Jesus more concerned about His mother Mary. When Jesus saw His mother standing there beside the disciple He loved,
He said to her, "Woman, behold your son, and son, behold your mother." And during this time, pinapakita po ng Panginoon na siguro binigyan niya ng comfort na, "Ma, huwag ka na mag-alala. Okay lang ako. Don't worry about me. And John will be taking care of you, and you will be taking care of him whenever I live." And at this moment, we have 3 lessons for this third last saying of Jesus Christ. Number 1, make plans for your death. How do we make plans for our death? Alam ko muna ayaw natin isipin ang kamatayan and even plan for it. But ang nais po natin ngayon makita ngayon is to model kung ano pong ginawa ng Panginoon Jesus. No doubt, alam po ng Diyos kung ano yung mangyayari after this situation. And Jesus thinks about who's gonna take care of his mother. He anticipates what's gonna happen and what will happen once he left. And just like him, we could also think about what will happen to those na maiiwanan natin. Are they saved? Saved na kaya sila? Ready na ba tayo pag namatay tayo, yung mga pamilya natin? Saved na kaya sila? Some says it can be an insurance. And that's not bad, right? Kung may insurance tayo na kapag namatay ka, merong 5 million yung mga may iwan. Di ba? Isa yun, masaya yun, di ba? Kung merong may iwan na 5 million pesos at nawala ka, may naiwan 5 million pesos, that's good, right? Practicality. Meron lang St. Peter. Sino may St. Peter dito? Di ba? Meron ka ng lupa sa Paradise Garden or Heavenly Garden. Hindi po masama na pagandaan din yan. It is good to have all those. But it is best to have Jesus who will bring you to His paradise. May insurance nga tayo pero wala naman tayong assurance sa Panginoon. Why not kumuha na din ng assurance sa Panginoon? Diba? We are all, parang ano tayo dito lahat. Ano ba yung sa insurance? Financial Advisor, FA. So tayo parang tayong BA, Bible Advisor. So kung mga financial advisor, they keep on telling their friends, their families, or kahit hindi nila kilala na makapag-save, makapag-ready sa kanilang kamatayan, how much more tayo na alam natin na more than that, merong Jesus, meron tayong kailangan na kaligtasan. Na yun yung dapat natin gawin. Pangalawa po, we need to make sure that we are not consumed with our own pain, that we miss the pain of others. Yun yung pinakita ng Panginoon dito. Imagine ninyo, hirap na po siya, di ba? Noong mga oras na ito, Panginoon po ay maaaring hirap na sa lahat na ginagawa sa Kanya. He was consumed with His own struggle, His own pain, sa lahat ng nararamdaman niya sa krus. Grabe siguro yung mga sakit. And He might ignore yung nararamdaman ni Mary dahil sa sobrang kahirapan na nararamdaman niya. Tayo na, di ba? Minsan kung sobrang na tayong overwhelmed sa nararamdaman natin sa sakit natin, nakakalimutan natin yung iba. Okay lang kaya sila. Masyado na tayong nakapokus sa sarili natin nararamdaman, sa sarili nating pain. Pero dito yung nakita po ng Panginoon na I still have to take care of my mother. Na kahit ganito yung nararamdaman mo, mabigat, masakit, pero how about the others? Yun yung pinakita ng Panginoon. Na in the midst of His greatest pain, He was thinking about someone else. Ganun po kamapagmahal ng Panginoon sa atin. Katulad po natin, marahil hirap na tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. We are being consumed on our own pain, our own circumstances, our own struggles, difficulties in life, stresses, physically, financially, and sa kabila nito, there are also people around us struggling with pain, difficulties, and tayo mismo, hindi tayo makawala sa sarili nating struggles, kaya naman hindi na tayo makatulong o
o makalapit na sa ibang tao. Ang nais po ng Panginoon ay maging kagaya natin siya na in the midst of our struggles, in the midst of our pain, we still think about others. Right this very moment, I am sure that there are people here who are dealing with physical pain, relational pain, mental health pain. Magabi namin ko may anxiety, financial pain. But because of our own struggles, hindi na natin nakikita yun. And with that, ipanalangin po natin sa Panginoon to give us the sensitivity to be able to see and empathize with the pain and struggles of those around us. Sapagkat yun yung pinakita ng Panginoon. Gaano man siya kahirap, gaano man siya nasasaktan, gaano man siya hirap na hirap doon sa cross, ay inisip pa rin niya ang iba. And pangalawa, we need to make sure that we are intentional about caring for others while they are in pain. Yung ang Panginoon po ay nagsalita kay John, Son, behold your mother, showing that, sabi niya parang, ikaw na muna ang mahala sa kanya. Jesus shows his total concern to his mother, his care for her and for him. That whenever someone is struggling, let us show our concern and care for them. Hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan natin sa pagkakataon to. Pero sa natutunan po natin, while the Lord is helping us out in our struggles, huwag po sana natin mawala, huwag sana mawala sa atin yung care sa iba and to minister them as they deal with some pain and hurt. When the Lord says this third message, that means that He is establishing the family of God was at the heart of Christ's mission and ministry. Through relationship with Jesus Christ, tayo pong mga miyembro ay naging part na rin ng isang pamilya. In John chapter 1, verse 12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Habang tinatapos po ng Panginoon ang kanyang earthly ministry, this third saying was a symbol and illustration of God's new family being born at the foot of the cross. And sa mga nabasa po natin at napag-aralan natin, the Lord shows us how He is a very compassionate God. Na whatever sins ang nakumit natin, He is always there para patawarin tayo. And ipinakita niya from these two last sayings, yung pagmamahal niya sa bawat miyembro ng Diyos, despite His own pain and struggles. And if the Lord saved the thief from his sin, tayo po, kaano man din tayo ng kasalanan. Baka iis natin, sobrang na tayo ng kasalanan, pero pinakita rito na maaari pa rin tayo maligtas ng Panginoon. And in conclusion, we can see that, number one, salvation is the work of God, not the reward of human effort. Ito pong thief na to ay never na-baptized. Lord God said po, never took the Lord's Supper, not able to do some good works. He simply cried out for mercy, and God, in His wonderful grace, saved him instantly. Ito pong thief na to, at the last moment of his life, he trusted and gave his life to the Lord. Pangalawa po, salvation can come to anyone. Wala pong pinipili ang salvation. Pwede pong kahit kanina yan. Paul was a murderer before he was saved. Peter was a cursing fisherman. Matthew worked as an official extortioner for the revenue service. Luke was a physician. James and John had such tempers. Marami po sa Biblia ang nagpakita na
gaano mang kadumi, gaano ka mong makasalanan, ay kaya ka pa rin tanggapin ng Panginoon. In Romans chapter 10 verse 13, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Salvation can come to anyone. Ano man ang mga pagkakamali natin sa buhay, pagkakasala natin, God can still save you. Basta manampalataya lamang tayo. And lastly, salvation is a personal choice. God will force no one to be saved. Nor can anyone else make the choice for you. Hindi po pwede na, okay, sige, isi-save na lang kita dahil ako na bahala sa'yo. Hindi pwede gano'n. Salvation is a personal choice. It should be your choice to be saved, to get saved. You have to follow Him. Ikaw lang po ang mag-decide for yourself. And you have the decision if you will accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Tayo po ito kayo at tayo po manalangin. Tayo po ay manalangin sa Panginoon. Let's pray. Dakilang Diyos sa mga ng kapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat sa mensahe po, Panginoon, na ibinigay niyo po sa amin sa mga ito. Salamat, Panginoon, sa inyong pong buhay. Salamat, Lord, sa kadakilaan na ipinakita niyo po sa amin. Salamat sa inyong pong pagmamahal. Nakita po namin, Panginoon, dito sa mga nabasa po namin, sa napag-aralan namin, Panginoon, kung gaano ka po mapagmahal sa amin, kung gaano ka po ka-concern sa aming mga buhay, Panginoon. Sa kabila na kami po ay makasalanan, andyan pa rin po kayo, Panginoon, to forgive us, to accept us, Panginoon. Lord, we thank you for your love, we thank you for your mercy, Panginoon. Ipinakita niyo po na habagan sa aming mga buhay, yung pagtanggap sa amin, Panginoon, sa kabila ng mga kakulangan namin, Panginoon. Lord, may these verses, Panginoon, itong mga last sayings na ito, Panginoon, ay maging pagpapala sa amin, Panginoon, na wala po kayo pinipili, Panginoon. Gaano man kami nagkamali before, Panginoon, you are still willing to accept us, Panginoon. And natutunan din po namin, Panginoon, na ano man yung kabigatan o struggles pa na pagdaanan namin, Panginoon, that we should also still care, Panginoon, sa iba. We should also think sa iba, Panginoon, sapagkat yun yung ginawa niyo sa cross, Panginoon. And Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, i-bless niyo po ang church, Panginoon. Bless niyo po ang bawat isa. Magmula, Panginoon, sa aming pag-aaral last week, Panginoon, ay pinakita niyo po yung forgiveness, Panginoon. Na ano naman yung mga pagkakamali po namin, Panginoon, that you are always willing to forgive us, Panginoon. Na kami po, bilang mga tao, Panginoon, ay maisabuhay po namin, Panginoon, at kung meron mga pagkakamali, ang isa't isa sa amin, may mga pagkukulang, may mga maling nasabi, may mga hindi tamang nasabi, Panginoon. Lord, tulungan niyo kami, bigyan niyo po kami ng puso, na ginawa niyo, Panginoon, puso na mapagpatawad, Panginoon. Sapagkat yun yung gusto niyo sa church, Panginoon, sa group, sa inyo pong mga anak, Panginoon, that we should forgive others, we should love others, Panginoon, at magkaroon kami ng pagmamahalan sa isa't isa, Panginoon. Lord, kaya naman, i-bless niyo po ang bawat isa, kung meron mang kaming hinanakin, kung meron mang kaming kinikilig na galit, na inis, Panginoon, turuan niyo kami na magkaroon kami ng pusong mapagpatawad, Panginoon. Lord, we also pray, Panginoon, katulad, Panginoon, ng thief, Panginoon, ng magnanakaw, na gaano man siya kasama, Panginoon, at gaano man, Panginoon, kakontradict yung mga tao sa kapaligiran nila, Panginoon, he still chose to ask for your salvation, Panginoon. And Lord, at this very moment, Panginoon, we pray, Panginoon, sa mga nandito, Panginoon, na kayo po ang tumulong sa amin, Panginoon, na iligtas niyo po kami, Panginoon. Katulad ng sinabi nung isang tinawag, Panginoon, na may also say na
Remember me, Panginoon. Remember us, Panginoon. And sa pagkakataong ito, kung meron man po sa inyo na sa palagay niyo hindi pa kayo saved, hindi pa kayo tumatanggap sa Panginoon, ang sabi ng Panginoon, today thou shalt be with me in paradise. Ang gusto ng Panginoon ay makasama ka sa paradise. Kaya naman, kung meron pa dito na hindi sigurado na siya ay saved, hindi ka paligtas, ito na yung perfect moment para tanggapin mo ang Panginoong Jesus. Kung meron pa dito, sabihin mo lang ako sa panalangin. Panginoon, salamat sa inyong pagmamahal. Salamat sa inyong kahabagan. Sa oras na ito, ina-accept ko na ako ay makasalanan. Ina-admit ko na ako ay makasalanan. Kaya naman sa oras na ito, patawarin mo ako, Panginoon, sa aming pagkakasala. Pakalinisin niyo po ako. Sa oras na ito, inahanda ko po ang aking puso at inahayaan ang kitang pumasok at mamuhay sa akin. Sa oras na ito, inatanggap kita bilang Panginoon at aking sariling tagapagligtas. Lord, sa oras na ito, ikaw ang tumulong sa akin na kung paano mamuhay ng tama sa piling mo at kung paano pa ako mas makakulapit sa iyo, Panginoon. I ask this in Jesus' name. Tuloy tayo manalangin. Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron po isa o dalawa, Panginoon, na lumapit, tumawag sa inyo, Panginoon. And Lord, we pray na kayo po ang patuloy na kumilos sa kanila, Panginoon, kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. Na wala pong imposible sa inyo, nag-aanuman kami, nagkakasala, Panginoon, you are still willing to accept us, Panginoon. Lord, we pray na kayo po ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay, sa buong church, Panginoon. Patuloy niyo po kami magpalain, Panginoon. Patuloy niyo po kami gamitin, Panginoon, na maging messenger ng inyong pong salita, Panginoon. Patuloy niyo po kami gamitin na patuloy din mag-preach ang inyong pong salita sa iba't ibang mga tao, Panginoon. Yan niyo po kami ng puso, Panginoon, na nag-care sa soul ng ibang mga tao, lalo higit, Panginoon, sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa inyo, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po kami bigyan ng kasiyahan, excitement, Panginoon, sa pagpupuri sa inyo, Panginoon, ng pagmamahal sa mga ministeryo na kinabibilangan po namin, Panginoon. At patuloy po kayong magpala, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa. Lord, bless this church, Panginoon, ang aming mga bawat trabaho ng isa't isa, ang mga pinagkakitaan, ang mga negosyo, Panginoon. We pray na kayo po ang patuloy na mag-bless, Panginoon, sa bawat blessings namin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, and may these words, Panginoon, ay mag-remind sa amin, Panginoon, magpala sa amin, magpakita sa amin kung gaano po kayo mahabagin sa amin at gaano po kayo mapagmahal sa amin, Panginoon. Kaya naman, Lord, naway may pamuhay po namin, Panginoon, yung pagmamahal na ipiniramdam niyo po sa amin nung kayo po ay nasa Rosa del Barrio. Maraming salamat, Panginoon, at sa inyo po lang sa lahat. Sa pangalan ng Jesus. Amen.